kapag pumupugak yung motor natin at nawawalan siya ng lakas, ang una talaga nating pinaghihinalaan ay yung kanyang TPS. Now, kung hindi ka naman sigurado kung TPS ba talaga yung sira, huwag kang basta-basta magpapalit para hindi ka mapadoble gastos. Kaya sa video na ito ay tuturuan kita ng dalawang paraan kung paano i-check yung TPS ng motor mo kung okay pa ba or hindi na. So meron tayong dalawang paraan. Yung isa, which is yung una, ay yung medyo complicated na paraan. And yung pangalawa naman is yung pinaka-simple. And uunahin nating ituro yung medyo complicated tapos yung pinaka-simple. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na and don't forget to leave a like para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko kagaya neto. So now let's start. So ang una, which is yung medyo komplikadong paraan, ay yung sa pamamagitan ng log file. So ang gagawin mo lang is papaandawin mo yung motor mo and then magre-record ka ng log file. So now paano ba yun gawin? Ang gawin mo lang dito is select the ECU. So, i-select mo yung ECU ng motor mo and then i-connect mo ito since naka-undown naman yung motor mo. And then, dito sa kanyang file name, i-modify mo yan. Depende na sa'yo kung anong ilalagay mo dyan. And then, start recording. So, after mong mag-record mga 2 minutes siguro, pwede mo nang stop, pwede mo na patayin yung motor and then, dito mo hahanapin sa play log profile. So, for example, wala dito. Hanapin mo lang, just like this one. So, eto. New. Kasi yan yung nakalagay dito. And then, play profile. I-play natin yan. And mapapansin nyo dito sa taas. Ayan, nagpi-play na siya. So, after that one, kung naka-play na, punta kayo dito sa graph. Kasi dito natin titignan yung ating TPS kung okay ba. Select natin yan, TPS. So, meron na tayong preset sa TPS. Pero, for example, kung first time mo pang gumawa ng graph, so, walang TPS dyan. So, ang gawin mo lang dito is, dito ka, punta ka dito sa configure. Ayan, and hanapin mo dito yung TPS sensor voltage. Ayan, so, naka-check na sa akin. So, hanapin mo lang yan, i-check nyo yan. And, yung TPS, yung normal na voltage ng TPS is 0 volts to 5 volts. So, kapag nakapatay yung motor mo, 0 yan. Pero, kapag naka-on yung motor mo is nasa 0 point something and dapat hindi siya lalagpas sa 5 volts. Kasi, pag lalagpas sa 5 volts yung TPS mo, sabihin na natin na 5.5. Ibig sabihin na sira na or faulty na yung TPS mo. Kasi dapat nasa 0 volts to 5 volts lang. So, i-check mo to again and then i-rename mo dito. Okay? So, i-rename mo dito and save preset. I-save mo yan and then goods na. And after mong ma-save, create graph. So, ayan, create graph. And as you can see here, ito yung ating TPS. So, dito pala guys, sa log file, hindi lang TPS ang pwede mong i-check. Pero sa video na to, since TPS lang pinag-uusapan natin, TPS lang yung i-check natin. So, TPS, sensor voltage. So, dito is naka-idle yan. So, hindi natin yan ginagas or tinothrottle kaya flat line. Pero pagdating dito, kasi ginagas natin or tinothrottle natin, so meron siyang pitik sa graph. So, yan yung kanyang volts. 0.65 or 659 volts. So, ibig sabihin, okay siya, hindi siya lumalagpas ng 5. So, let's proceed sa pangalawang steps or yung pangalawang paraan kung paano i-check yung TPS ng inyong motor, which is, ito yung pinakamadaling paraan. On lang natin yung susi. So, on muna natin yung susi niya. So, as you can see, naka-on na yung ating motor. So, hindi na natin kailangan paandarin yung ating motor. So, balik tayo dito sa dashboard. Dito tayo sa control. So, i-connect natin yung ating computer sa ECU. Usin muna natin to para makita nyo ng klaro. So, connect. Once ma-connect nyo na, as you can see, na-connected na siya. And, eto na yon. Dito na tayo sa dashboard. So, as you can see, dashboard. And dito, meron tayong makikitang
TPS sensor voltage. So as you can see, meron na siyang voltage pagka-on natin sa susi. Ayan. So, ang gagawin lang natin is, i-full throttle natin yung ating silinyador and then, makikita natin tong kanyang voltage na tumataas. Pero again guys, dapat hindi siya lalagpas ng 5 volts. So, ngayon, ito-throttle ko siya. So, tingnan nyo kung hindi ba siya lumalagpas ng 5. Okay, yan. Hirap naman. Ayusin muna natin to. So, bigyan natin ng throttle. So, as you can see, tumataas yung kanyang voltage. So, 100% kasi naka-full na yan. Okay? So, naka-full na yan. And as you can see, nasa around 4 to 4 point something volts lang siya. So, kung aabot niya ng 5, okay lang. Basta hindi siya lumalagpas ng 5 volts. So, ibig sabihin na yung ating TPS ay okay pa. So, hindi pa kailangang palitan. So, yan yung dalawang paraan na dapat yung gawin para hindi kayo mapadoble gastos. Kasi yung fuel injected na motor, bawal siya sa manual diagnose. So, dapat talaga sigurado. Ayan. So, I hope meron kayong natutunan sa video na ito. And, if you did, make sure to subscribe. So, ganyan lang ang simple guys.